Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Severe Tropical Storm Christine. Si Bagyong Christine nga po ay tinataglay na nga yung lakas na 95 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso nga po yan na aabot ng 115 km per hour. At namataan nga po ito ng European Center. Yung pinakasentro nito ay malapit na nga po sa nasa halos coastal water na nga po ng Palanan at sa pagitan ng Palanan at ng Divalacan. At asahan nga natin posible nga itong pumasok dito sa may parte ng Isabela or pwede pa po yan na bumaba dahil nga paulit-ulit natin sinasabi, kung makikita nyo nga hindi ganun kaganda yung sirkulasyon ng bagyo, kaya yung pinakasentro po niyan is unpredictable pa rin po yan. Hindi pa rin po yan na ipagwalang bahala dahil nga po posible pa po yan magbago bago tumama sa kalupaan. At tinaas nga ng Bagong Pag-asa DOST, ulitin natin, Bagong Pag-asa DOST nagtaas na storm wind signal number 3 dito nga po sa mga lugar ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, La Union, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, at dito po sa may southern portion ng Abra, Kalinga. Yan po yung mga storm wind signal number 3, kasama rin po ang northern portion ng Aurora. Ulitin nga po natin para po sa mga nagtatanong, ito pong storm wind signal na inilalabas naman ng Bagong Pag-asa DOST, ito po yung advance na forecast na posible nga pong makaranas ng mga malalakas na hangin at mga malalakas na biglang pagbuhos ng pagulan. Ito po ay posibleng maramdaman within 24 to 36 hours. Yan po yung advance ng signal na inilalabas ng Bagong Pag-asa DOST. At si storm wind signal number 2 naman sa Ilocos Norte, northern portion ng Abra, Apayao, Cagayan, Babuyan Group of Islands, at dito po sa Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, at dito nga po sa may Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes ay signal number 2 pa rin po yan. At signal number 1 naman po sa Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, dito po sa may northern portion ng Palawan, sa Romblon, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Negros Occidental, Guimaras, northern portion ng Negros Oriental, northern portion ng Cebu, Bohol, southern Leyte, Leyte, Biliran, Masbate, northern Samar, Samar, eastern Samar, Dinagat Island at Surigao del Norte. Diyan po nakataas ang storm wind signal number 1. Dito naman po sa latest na inilabas ng forecast track ng Bagong Pag-asa, halos hindi nga po nagkakalayo naman yung posibleng daanan dahil nga inuulit natin, unpredictable nga yung sentro nito at wala siyang maayos na sirkulasyon. Dito nga po sa tinatawag natin na cone of uncertainty, dyan po yan maglalaro yung pinakasentro niyan habang binabaybay niya nga po itong pagitan ng Northern Luzon dahil sa European Center, dito po papasok yan sa may parting ibabaw, sa may parte ng Palanan or Divalacan. Pero dito naman sa Bagong Pag-asa DOST, pwedeng dito yung dumiretso sa may parting gitna ng Isabela at pwede pa po yung bumaba. At ito naman po kung nasaan nga yung pinakasentro ni Bagyong Christine, andito na po yan, malapit na po yan sa coastal water ng Divalacan o ng eastern section ng Iligan. At dito nga po makikita natin itong makakapal na kaulapan na to ay posibleng nararanasan na nga po yung masungit na panahon o yung posibleng malakas na hangin at may kasamang malalakas na pagulan dito nga sa parte ng Tiange, Kasiguran, Baler, kasama rin po dyan ang Pulilio Island, dito po sa may eastern section nga po ng
Central Luzon. Kasama rin po ang including Metro Manila mamaya hanggang mamayang madaling araw ay posible nga pong makaranas ng mga biglaang pagbugso ng pag-ulan. At kung mapapansin naman natin, malawak pa rin nga po yung kanyang kaulapan. Abot pa rin po yan hanggang buong Luzon, kasama pa rin po ang extreme northern Luzon. At mararanasan pa rin po yan dito sa parte ng northern portion ng Palawan. At makakaranas pa rin nga po ng mga pag-ulan dito nga po sa parte ng Bicol region, dito po sa Visayas at maging hanggang sa northern portion ng Mindanao. Ito naman po yung sa European Center. Kung mapapansin nga natin, possible nga po na ngayong gabi or bukas ng madaling araw ay pumasok na nga po yan. Dito ang unang posibleng magiging landfall scenario niyan sa may parte nga po ng Divilacan or dito nga po sa may Maconacon. At pagkatapos po niyan, dediretso po yan, bababa po ng bahagyayan papunta ng Bigan or dito nga po sa may San Fernando, La Union or Pangasinan. Yan po yung posibleng exit point ni bagyong Christine. Posible nga pong humina yan, gawa nga po ng ito'y tatama sa kalupaan. Pero iba yung paghahanda pa rin para sa ating mga kababayan. Tatawirin niya nga po itong buong Northern Luzon at bababa po yan sa parte ng Central Luzon. Yung kanyang diametro naman ay halos mararamdaman po yan hanggang dito po sa parte ng Mindoro Provinces, Metro Manila at hanggang dito pa rin po yan sa parte ng Bicol Region. At sa nilabas nga ng European Center, no, yung pinaka-latest ng European Center na update, ito po yung posibleng mag-recurve pabalik pero hindi na po siya papasok ng Philippine Area of Responsibility dahil nga po merong posibleng pagbugso ng Northeast Monsoon o yung amihan. Ito po yung pag-recurve ay babalik naman po siya patungo naman po ng China. Ito naman po yung forecast track prediction ng Japan Agency, National Oceanic at ng CIRA. Ito po ay posible nga po, no, halos parehas sila nung bagong pag-asa DOST ng kanilang forecast track at hindi po nagkakalayo yan at parehas din po sila nung cone of uncertainty kung saan nga posibleng maglalaro itong sentro ni bagyong Christine. Dumako na nga tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, posible nga po, no, by October 24 ng gabi, no, ito po ay nakalabas na ng landmass ng ating bansa at ito po ay nandito na sa parte ng West Philippine Sea. Pagdating naman po ng October 25, posible pong nakalabas na yan ng ating bansa. By October 26, meron tayong isang imomonitor na posibleng bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 27, posible nga po yan dumiretso si bagyong Christine sa parte ng Vietnam at magre-recurve. Pagdating naman po ng October 28, dito po by October 28, makikita nga po natin na posible pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong panibagong sama ng panahon. At kung mapapansin natin na malawak at malaki nga po ang kanyang diametro, pero sa ngayon, yun sa advanced weather forecast, ito po ay posible naman na umangat, no, patungo nga po sa karagatan ng Japan. By October 29, dito nga po, no, magre-recurve na itong si bagyong Christine dito nga po sa may parte ng malapit na sa West Philippine Sea, nasa South China Sea po yan. At ito naman po ay pupunta dito sa parte ng China. Yan po yung pinaka-latest update ng European Center. Dahil mapapansin nga natin, may posibleng pagbugso ng Northeast Monsoon. Kaya imbis na dumiretso nga po yan dito, ay ito'y magre-recurve muli, pabalik naman dito sa parte ng China. Again, inuulit nga po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan dahil nga po, gaya ng paulit-ulit natin sinasabi, hindi maganda yung sirkulasyon ng bagyo, unpredictable po yung pinakasentro niyan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman pa natin kung ano pa nga ba yung mga posibleng senaryo ni bagyong Christine. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.